Gusto ko lang matulungan yung ating mga kababayan, ating mga lolo't lola. Gusto ko lang silang matulungan dahil wala silang aasahan. Pero ganito po ang nangyari mga kababayan. Pero gaya ng sinabi ko, hanggat nandyan po ang team na naniniwala sa akin, hanggat nandyan po kayo, sumusuporta sa Team Daddy Frankie, hindi po kami titigil mga kababayan. Pasensya na po. Sabi ko kanina mga kababayan kasi natanggap ko na po yung message. Nakatanggap na ako ng message kagabi na darating sila. Sabi ko kakalmahin ko sarili ko, magiging okay ako, hindi ako papapikto. Honestly po, hindi ko rin sinabi sa aking honey dahil ayaw ko rin mag-worry siya, ayaw ko maapektuhan siya. Sorry honey, alam kong napamahal ka na rin sa pamilya natin dito kasi mga kababayan talagang pamilya ang turing namin. Nag-chat po sila sa akin. Oh. Sabi po niya, ate, kukunin na ba lahat sila? Oo ma'am, sabi ko kukunin na po nila lahat. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Guys, bakit nga ba nag-iiyakan ang Team Daddy Frankie at ang buong Pilipinas? Dahil ang DSWD ay kumilos na. My goodness. So banatan natin ng konti itong DSWD na to. Kasi masama rin ang loob ko sa mga DSWD na to no? So napanood nyo guys yung preview. So reaction na naman natin itong nangyayari dito sa Team Daddy Frankie. Kasi kaisa rin po ako, kaibigan natin si Daddy Frankie. So pagtanggol natin to. Kasi mga babayan, ito ang dahilan kung bakit nag-iiyakan ang buong Pilipinas. Dahil nga po itong DSWD ay kumilos na. My goodness, ay wow. Eh di wow naman, no? Ang lupit ng DSWD, no? Kayong mga DSWD, no? Ang sama ng loob ko rin sa inyo Yung si Tatay Boy na namatay diyan dito sa may sa may Parañaque, sa may Naiya. Yung matanda na kinuha ko, no? At yung kanyang paa ay maga at nasagasaan ng pulis daw, ng mobile, nakatambay lang dyan sa DSWD, hindi nyo man lang pinagamot. Di ba? Hanggang sa namatay yung tao na yun, yung tanda na yun, nasa akin, nag-trending yung video na yun, bakit hindi nyo ako tinulungan? Bakit hindi nyo kinuha, kayong mga DSWD, si Tatay Boy, namatay yun, ako pa nagpalibing. Ngayon, itong kay Daddy Frankie, itong Team Daddy Frankie, gumukuha ng mga kailangan talaga maipagamot. Ngayon, nagtayo sila ng shelter, no? Nagtayo sila ng shelter talagang para maalagaan ang mga kababayan natin talagang nahikahos sa buhay. Pero ang ginawa nyo, kinuha nyo, di wow. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo mga DSWD, no? Kaya nyo bang tularan yung pag-aalaga ng Team Daddy Frankie? Ngayon, kinuha nyo sila Bandam, yung mga beneficiary ni Daddy Frankie. Kaya nyo bang tularan ng pag-aalaga ng Team Daddy Frankie dyan sa mga kinuha nyo sa kanila? My goodness. Napakadami dyan. Ganito pala ang gagawin natin, no? Meron ako mga vlog, meron din ako mga trending. Ba't ayaw nyo kunin yung matanda, si Tatay Cesar? Hindi nyo siya makuha para ipagamot. Dahil si Daddy Frankie nagte-trending sa kanyang mga vlog dito sa mga beneficiary niya. So ngayon, napanood nyo, kinuha nyo. My goodness. Ang gawin kaya natin, no, lahat ng mga nandiyan sa lansangan, i-vlog ko, ipakita ko sa inyo, dapat kunin nyo. Ba't hindi nyo kukunin? Napakadami ko ng vlog dyan sa lansangan, hindi nyo kinukuha. Hindi ba? Meron pa nga akong ampon, no, na nakatira dyan sa lansangan. Baby pa lang nasa akin na ako ang nagpalaki. Hindi kunin nyo na rin. Hindi ba? Hindi. Biruin nyo, no? Ibang klase din itong DSWD na to. Ako, meron akong sama ng loob dyan sa DSWD, biruin mo. Yung binablog ko dyan sa Rapid Tulpo na kailangan DSWD ang tumulong man lang, yung matatanda. Ako, may ampon din akong matanda. Ngayon, kinuha na ng anak. No, doon pa lang dapat wala kayong pinipili no? Bakit yung mga beneficiary nasa shelter na maganda, hindi nauulanan, at maayos silang nandoon kay Daddy Frankie, kumakain ng maayos, kinuha nyo? Ay, wow! Di ba? Napakalupit ng DSWD. So, sambahin natin ang DSWD kasi kumukuha na po sila
ng mga kababayan natin na sila po ang mag-aalaga. Ay di wow, kaya niyong paggamot niyan sa dami niyong inaalagaan. Posible yung mga kinuha niyan ni kay Daddy Frankie, magrereklamo yan. Oo, magrereklamo yan at babalik din kay Daddy Frankie sabihin. At yan ang wag niyong gagawin ng kayong mga DSWD. Kasi yan sila bandam, pag nagreklamo yan kay Daddy Frankie na pinababayaan nyo dyan sa loob ng DSWD, no, at sila ay nagugutom, napapabayaan, kinakagat ng lamok, o di ba, nag-aaway-away, yari kayo dyan. Iba-vlog namin kayo na kayong mga DSWD, no, walang isang salita. Kasi kinuha nyo dapat pag kinuha nyo yan, kung ganong pag-aalaga ng Team Daddy Frankie sa mga beneficiary na yan, dapat ganun din gagawin nyo. Ipagamot nyo. My goodness, nagte-trending lang kasi yung mga vlog ni Daddy Frankie dyan, binabanatan nyo Mano ang gawin nyo kayong mga DSWD? Mag-ikot kayo sa lansangan. Kunin nyo lahat yung mga kababayan natin dyan na mga nakakalat, walang matirahan. No, yung may mga sira ang ulo, yung mga baliw, kunin nyo. Ba't hindi kayo naghihirap? Kinuha yan ng Team Daddy Frankie sa lansangan, di ba? Kinuha nila yan. So, kayong mga DSWD, puro kayong upo. No, ang ginagawa niyan, upo kayo lang ng upo dyan. Ngayon, yung kinuha ng Team Daddy Frankie, kukunin nyo, dapat kumuha rin kayo sa lansangan. Napakadami pang mga kababayan natin ng mga balud nyo sa lansangan, no? Diyos ko! Hindi ba? Kaya ito, sablay itong mga DSWD na to. O may patunay ako niyan, mga kababayan, ha? Medyo matagal na yung video na yun, matagal na, taon na. At yung si Tatay Boy na yun, baga napakremate namin yan tapos nakuha na rin yung kanyang abo ng kanyang kapatid na matagal na silang hindi nagkikita. Ano, may tumulong ba? Wala. Nasa ng DSWD tulog sa kangkungan. Di ba? Mga tulog. Nangunguha kayo ng mga hindi nyo naman na kinuha sa lansangan. Si Daddy Frankie kumuha niya Team Daddy Frankie, tapos ngayon kukunin nyo sa kanila. Magtrabaho-trabaho naman din kayo mga DSWD. Mag-ikot kayo. May service naman kayo. Ikutin yung buong Pilipinas. Kunin nyo ang mga baliw. Di ba kinukuha nyo yung mga baliw, yung mga special child? Mga special, mga ganyan, yung mga matatanda. Kunin nyo, marami. Ha? Huwag kayong bulag, huwag kayong mga hindi naman kayo siguro inutil. Ba't kayo nangunguha ng mga tinutulungan talaga na maayos naman ang kanilang kalagayan sa shelter ng Daddy Frankie? My goodness. So, aabangan natin ito mga babayan na. Mga kakukuha pa lang Mga isang buwan o ano man yan sila, Kuya Oliver, mga ganyan. Magre-reklamo yan. Mainit sa DSWD. Maingay doon, mag-aagulo doon, mag-away-away doon kasi maraming baliw doon. Di ba? Ayos ang mga DSWD, nangunguha na ng mga baliw ng mga pinapagamot ng Team Daddy Frankie Manguha naman kasi kayo sa inyo, ha? Diyos ko. So ganito mga babayan, kung nagustuhan niyo itong vlog na to, ituloy nyo pa kasi papanood ko sa inyo kung bakit nag-iiyakan at yung mga paliwanag ni Daddy Frankie. Siyempre, subscribe nyo si Daddy Frankie. Alam, kilala nyo naman yan. So, siyempre, ako po ay pinayagan Daddy Frankie dati na mag-reaction sa kanya. No? So, hindi man ako nakapag-reaction kasi DDS naman ako. Pero dito, karapat-dapat ng reaction nanto at banatan natin tong DSWD na sobrang sisipag. Ang sisipag nyo mga inday. Ang sipag ng mga DSWD nangunguha ng mga baliw. Pero inaalagaan ng Team Daddy Frankie. Ayaw kumuha sa lansangan ng mga buset. O, di ba? So, ganito mga kababayan, ha? Panoorin nyo ang full video. Ano ko lang, yung mga ibang clips lang. Then, kung gusto nyo panoorin yung full video ng Daddy Frankie. Tapos, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Boy, isa rin po ako na kaibigan ni Daddy Frankie, no? At matagal din kami nagsama yan. Ilang beses kami nagsama na vlog yan. Ang dami natulungan yan talaga. At yung ngayon, nangunguha siya ng may mga problema sa pag-iisip, natanda. Ngayon, kinukuha ng DSWD. Di ba? DSWD lang ang malakas. So, ganito kababayan, i-play mo na yung video hanggang sa dulo. Sigurado, maiiyak ka ngayon. Like mo na rin. Okay, let's go! Ba't ka umiiyak? Ba't umiiyak si Bandam? Ha? Ayaw mo sumama. Wala akong magagawa Gusto ko talaga dito na lang sa bahay mo. Talaga dito na lang sa bahay mo Papaywan na lang ko Huwag ka na umiyak, huwag ka umiyak. Dapat tidon tidiyan Dapat Kasama ka nga daw dapat tidon tidiyan Dapat dahil sa baypunan Dapat hindi ako masali dito na lang ako Papaywan na lang. Pagkabait kayo doon, Giara? Ha? Magdasal lang kayo, Pray lang. No? Dasal lang tayo. Okay? Hindi tayo pababayaan ni God. Hindi kayo pababayaan ni God. Okay? Basta tandaan nyo, minahal ko kayo. Okay?
tinuring ko kayong pamilya magmulat sa pool, magmulat simula. Okay? Sige. Tara. Okay, sa labas na. Bakit ka dun, ah? Marami doon pagkain. May Ang panamayak ba? Okay na. Ha? Bait ka ha? Oo, mabait ako. Dito lang si Daddy Frankie ha? Dalawa tayo, dito tayo. Dito tayo, dito rangke. Huwag ka na umiyak. Makikita mo pa rin si Daddy Frankie. Ha? Puntahan, taga-bait ka dun ha? Halika, bait ka. Pupunta mo ako ah. Oo. Para tayo dito rangke. Ha? Tay, parating si Kagawad. Pero nandito pa rin mga DSWD. Kukunin ka nila. Ayaw ko. Ayaw mo? Oo. Bibiro ako. Dito ka lang? Iba na yan. Hindi ko man alam kung ano gagawin nila. Ano po? Maong pa dito ako. Hindi mo alam kung anong ugali nila doon. Oo. Mababait din siguro sila doon. Hindi ka naman... Mas makakapa dito. Dinala na yung gamot. Nag-aalaga sa akin si... Ay, oo, papatakan ng 12:30. Nila. Maong ugali. Hindi na ako pinapabayaan. Lo, pero kukunin ka daw nila, Lo. Kukunin ka nila. Doon ka muna sa kanila. Ayaw ko. Wala tayong magagawa, Lo. Mas anong gawin nila sa akin, dito lang ako. Ayaw, hindi ako pa. Sige tay, Kalex. Darating naman si Kagawa 12. Sabihin mo na lang sa kanya kung ano yung gusto mong mangyari. Ano po? Basta hindi kita pinabayaan tay ha. Oo nga. Hindi kita pinabayaan, ginawa ko ang lahat. Di ba kasama pa si Kapitan? Gusto mo rin pumunta si Kapitan? Hindi. Opo, sige, tatawagan ko rin. Akala ko kasama ni amo ko si Siguro, baka tinawagan din. Pero request mo, sige, tatawagan ko si Kap. Ako sumatako. Opo. Medyo gumagaling na. Opo. Ako nga. Kuya Fred, naka-loudspeak ako. Request si Tatay Kalex, papuntahin mo daw si Kapitan dito. Gusto niya. Oo. Papunta na ba yung mga kagawad? Sige. Kausapin mo si Kap ha, kasi yun ang request ni Tatay Kalex. Salamat. Ayan, tinawagan ko na. Papunta na si Kapitan Tay ha. Basta si Daddy Frankie, ginawa namin ng lahat. Ginawa lahat ni Ate Peli yung mga kaya namin, no? Salamat sa Panginoon kasi unti-unti na nagiging okay yung mata mo. Sana tuloy-tuloy mapatakan nila yung mata mo every 4 hours doon. Ano po? Apa. Kain ka marami doon tayo, ha? Yung vitamins mo, huwag mong kakalimutan. Gusto ko kasi tumaba ka eh. Diba? Lumalaki na yung katawan mo eh. Gumaganda na eh. Basta, ilang yung alam mo yung yung gamot na, pagpapalakas ba yun? Opo. Yun. Uminom ka kaya tumataba 2 beses na. 2 beses ka pa lang. Kasi ilang araw ka pa lang eh. Once a day lang yun kasi tayo. Sinusunod lang natin yung bigay ng... Ate, dito na. Mayan. Dito pala. Ay, ihi ka? Parang nabubuhay. Nabubuhay. Patay. Iba na yung Hindi, kung umihi ako parang nabubuhay na. Hindi Kasi dati sa na vitamin, patay. Oo. Ay ngayon, medyo kako umihi ako. Oo. Iba yung tayo. Talaga uminom ako. Oo. Nabubuhay na. Medyo ko yan, hindi kagaya ng dati. Sige tayo. Pero tumatalab na sa yung gamot ka ko.
Tumatalab na yung gamot. Pero ang gusto ko talaga tayo, Pati dito ko ngayon, medyo, lumakas. medyo lumalakas. Oo. Very good. Sige. So sa araw, medyo ko ano ko na. Mm-mm. Medyo paunti-unti medyo gumagaling. Hindi man biglaan. Gusto mong kape tayo? Kape. Mainit. Mainit. Kaya lang Kap, ito, kaya para alam nyo rin, kaya pinatawag ko kayo, pasensya na. Kasi kukunin na po siya ng DSWD. Eh, bago po naman inilapit sa akin ni Kagawad po si ito sa akin na ipinakiusap na paoperahan yung mata niya. Napaoperahan naman po yan. Tapos may second check-up na and then may third pa. After 2 weeks pa check up. Kaya lang ito po, para hindi rin ako malagay sa alanganin, at least witness po kayo na kukunin na ng DSWD. Pero pinapatawagan ko rin si Kagawad o si Salve. Nasa Talos Patang pa. Pero darating. Yun naman sabi. Pasok tayo Kap, hindi ko sila. Sigurado. Iyak siya. Pupuntahan ka daw. Ikaw, mother. Ikaw ba si Tony Francis? Ako si Daddy Frankie. Dati Francis. Oo. Paano rin ako? Ha? Paano rin ako? Paano ikaw? Oo. Aalagaan ka daw nila, tay. Paano si... Ano? Pupuntahan ka ni Kagawad o si dito sa ano. Susundan ka daw niya. Ha? Huwag kang umiyak, tay. Paano rin si ano si Lena? Ha? Paano mag-alaga sa akin? Ang mag-aalaga sa'yo. DSWD. Ha? DSWD. Sila kukuha sa'yo. Alagaan ka daw nila. Ha? Huwag kang umiyak. Paano rin ang Paano yung ginastos ko sa'yo? Huwag mong alalahanin ako, tay. Kaya ko sarili ko. Pinakiusap ko naman sa kanila na sana ipa-check up ka pa nila ulit kasi may third check up ka pa, di ba? Baka pabayaan. Baka pabayaan ka nila. Hindi naman siguro, mababait naman sila. Ano sa gabi? Paano rin? Sa gabi, paano pa? Si Nila. Peli. Oo. Si Ate Peli, nalagaan ka. Paano rin? Umili ako. Sana ko. Kumaya ako. Yung, pati yung renewal ako. Opo. Kaya nga, tay, wala tayong magagawa. Tay, ginawa ko na ang lahat. Ha? Sino ba nagsabi? Wala naman nagsabi, tay. Bakit nabalitaan ka? Opo. Na Nandito ka sa akin. Oo. Kaya kipunin ka ng DSWD. Hindi lang naman ikaw kinuha, tay. Lahat po ng alaga ko dito. Pati si Bandam, Junjun, GR. Kinuha lahat. Nauna na sila sa kabilang sasakyan. Ay, bakit si GR Focus? GR Focus ba yan? Hindi kasali yon. GR yung iba kong alaga diyan. Huwag kang mag-alala, tay. Masamang kalooban ko, hindi ko gusto to, pero wala akong magagawa, tay. Gusto kitang matulungan. Gusto kong mapagamot ka hanggang gumaling ka. Pero sabi nila, tutulungan ka daw nila. Ayan na, andyan na si Kagawad Jose. Ay, tumbukin nyo. Oh, sige. Paano to mga kababayan? Si tatay nakakaawa kasi ayaw niyang pumayag. Magmamakaawa sa akin, umiiyak. Baka daw mapabayaan siya, paano daw pag iihi siya. No? Naalala ko sa dalaw, walang nagbabantay sa akin. Walang magbabantay sa'yo. Opo. Ayan lang ang papo. Inaalala mo. Oo, naalala ko. Alis na po kami sir, susunod po kasi kami dyan sa Sige po. Tay, aalis na kayo. Sasama ka na nila. Yung jacket mo, tay, ha, para hindi ka ginawin. Bago to yung binili kong jacket mo. Hawakan mo. Kasi Kagawad. Sinusundo ni Kapitan. Susunod na raw tayo. Susunod na raw, susunduin ka. Doon. On. Saan ba ako dadalhin? DSWD po, dadalhin ka nila. Susunduin ka ng boss mo doon. Saan ba ang ospital? Hindi sa ospital, tay.
Huwag kang mag-alala, tay. Bahay. Sige po, ma'am. Ikaw pa. Kayo na po ba? Wala na alalayan lang dito ba malaglag? Sige po. Ba't umiiyak si Ate Peli? Siyempre, sir, masakit sa loob. Alam mo, Ate Peli, kung gaano mo kamahal yung mga alaga natin, mas minahal ko yan. Kung gaano mo, gaano kasakit sa'yo, mas masakit kay Daddy Frank. No? Okay? Kagabi pa po ako hindi makatulog kasi inisip ko sila. Wala tayong magagawa eh. Ayun. Pati si Tatay Calix nga ay nakitulog lang dito dahil papatakan lang ng gamot eh, kukunin din nila. No? Kala ko kasi okay na. Kaya nang sinabi ko, wala tayong magagawa. No? Ganun talaga. Basta pray lang tayo. Alam ko, mga kababayan, alam ko wala tayong ginagawang masama. Gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya walang problema para sa kay Daddy Frankie. Basta mag-pray lang tayo. Alam kong maraming may purpose si God, may plan si God. Susunod tayo ng maayos. Although gaya na sinabi ko mga kababayan, masakit sa puso, damdamin ni Daddy Frankie. Kung gaano kasakit sa inyo mga kababayan, mas ano man nararamdaman nyo, ano pa kaya nararamdaman ng isang Daddy Frankie na wala pa kayo. Ito na yung nasa puso ko, yung mahalin alagaan itong mga kababayan natin walang pamilya. Mas masakit sa akin. Kaya lang wala akong magagawa. Sige na, doon tayo sa loob kasi mainit. Ha? Sige na. Yun mga kababayan, mga kabarangay, kinuha na po nila lahat yung mga alaga natin. Pinakahuli nilang sinakay si Tatay Calix. Tinawagan ko rin ang attention ang kapitan dahil wala pa si Kagawa 12 na siya yung boss ni Tatay Calix. Pero kinuha na nila at hindi na po nila hinintay. Sundan na lang daw ni Kagawa 12 si Tatay Calix. Kaya na aking sinabi mga kababayan, kung gaano nyo po kamahal tong ating mga beneficiary, kung gaano kayo kasaya na naalagaan, natutulungan natin sila. Alam kong napamahal na rin kayo sa mga beneficiary natin. At kung nasasaktan kayo, mas masakit para kay Daddy Frankie. Pero kailangan nating sundin yung batas na sinasabi nila. At sinasabi nila na alagaan naman daw nila. Yun lang ang worried ko mga kababayan kasi si Tatay Calix pina-check up po natin. Nakadalawang check up na, naoperahan nung una and then second after following day check up and then after 2 weeks pa check up ulit. Sana madala nila doon para ma-continuous yung gamutan sa kanya para hindi masayang yung ating pagod, effort, yung ating ginastos. Hindi ko inaano yung gastos mga kababayan, ang inaano ko lang po dito is yung paggaling ni Tatay Calix. Kasi pag hindi yun na ituloy-tuloy, pati yung pag-inom niya ay pag-take niya ng vitamin tsaka pag-take niya ng pagpatak na every 4 hours, malamang sa malamang mawawalan po ng saysay yung mga naimpisahan natin. Masakit, mahirap, pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, kailangan natin sumunod sa sinasabi ng DSWD na rules. Kaya yun lang pakiusap ko sa ating mga kababayan na sana hindi nila mapabayaan yung mga kinuha nila sa atin. Maraming salamat. Pasok tayo sa loob mga kababayan kasi sa sobrang init baka ma-heart attack tayo. Papakita ko lang yung tirahan nila mga kababayan. Papakilip ko sa inyo. Nakakalungkot. Saan si Yaya? Ya! Paano yan? Wala na yung mga alaga natin. Halika. Ito mga kababayan. Ito hindi pa naligpit yung tirahan nila, yung hinigaan nila, kuya. Nakakaiyak lang, nakakalungkot lang. Ate Peli! Halika, huwag ka na umiyak. Ayusin, Ate Peli, halika.
Anong pakiramdam ni Ate Peli? Dito ka po. Sakit talaga, sir. Sobra. Upo ka lang. Kaya nagtatrabaho na lang ako kasi ayaw ko talagang ano. Ang sakit sa dibdib. Talaga. Alam ko, Ate Peli, alam kong napamahal ka na sa mga alaga natin. Naiintindihan kita. Pero, ayun nga, kita mo naman, hindi na nga nahintay si ano. Kaya nga po. Pati si tata, dinala pa. Mm-mm. Na nagpapagaling na nga. Hindi naman natin sila pinupabayaan. Mm-mm. Sana hindi nila pabayaan, no? Kaya nga po, paano po yung mata ni tatay? Kung hindi mapatakan. Paano sitwasyon po nun? Hmm? Tapos ngayon, 12:30 dapat mapatakan yun. Mm-mm. Eh, dala ng kabilang sasakyan yung gamot. Si 12:30 na. Sakit sa dibdib. Wala akong magagawa. Ganito na lang tayo. Tiisin na lang. Relax ka na. Ayan, ayan. Ha? Ay, sakit kasi, sir. Ha? Sige. Mas masakit para sa akin, kala nyo ba? Ako yung ama dito eh. Kaya kung ano yung masakit sa inyo, mas nauuna kung nasasakit. No? Kaya lang, siyempre, ako yung ama dito, kaya kailangan mas matatag ako dapat. No? Hindi dapat ako panghinaan, mga kababayan, mga kabarangay. Dahil ako yung head nila, kaya kailangan mas matatag dapat ako. Hindi ako dapat panghinaan. Pero siyempre, tao lang din ako nasasaktan. Yung mga ganito kaliliit na company, gumawa lang tayo ng pagtulong, pero ito pa yung inuuna na, di ba? Ang hirap magsalita, ang hirap magpaliwanag, pero sana naman magkaroon sana ng konsiderasyon. Maging maayos sana. Huh? Yun lang, Ate Peli. Hayaan mo lang. Kahit anong mangyari, nandito pa rin kami. Kahit wala kang aalagahan, dito ka lang sa amin. Hindi ka, hanggat gusto mo sa Team Daddy Frankie, kahit taga-walis ka lang dyan, walang problema. Ha? Salamat, sir. Hindi ka mawawala ng trabaho, marami pa tayong pwedeng gawin. Pwede ka magtrabaho sa Makati sa company ko. Pero kahit dito pa lang, hindi ka mawawala ng trabaho. Linisin mo na lang tong kwarto nila JR. Hindi na malay natin. Linis, tapos maalala mo, iyak. Maalala mo, iyak. Ang hirap. Huwag nagluluto. Sige na mga kababayan, no? Maraming salamat po. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa Team Daddy Frankie. Pag-pray niyo po kami na matapos maging maayos. At alam ko mga kababayan, may plano pa si God na mas mabuti para sa atin. Alam ko, marami pang paraan para matulungan pa sila. Yun lang, medyo pasensya na kayo, naging emotional lang kami kasi talagang napamahal na sa atin yung mga beneficiary natin. Ang hiling ko lang doon sa mga kumuha sa DSWD na sana hindi nila makabayaan. Tuloy-tuloy ang pag-alaga, paggaling nila. Pagpa-check up sa mga nakuha nila. Pero yun, kasi-check up lang naman kay Junjun, pinigay mo naman yung gamot lahat, no? Hindi binigay yung gamot. Yung reseta yun. Sige, okay. Okay, so ganun lang mga kababayan. Pray lang tayo at alam ko may plano rin si God sa mga beneficiaryong nawala sa atin. Maraming paraan para makatulong. Maraming salamat. May umaga na parang wala ng pag-asa at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo.
kasama mo tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit ng kahapong nagdaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalo. Yun mga kababayan, mga kabarangay, kakaalis lang po ng mga taong kumuha sa ating mga beneficiary ngayon. Kaya pupunta pa kami ngayon kay Kuya Oliver para ibigay yung gamot niya. Tepeli, malungkot ka na naman. Yung gamot ni Kuya Oliver, dalhin mo rito. Naawa lang din ako kay Ate Peli, mga kababayan, kasi sobrang lungkot niya. Dito, upo ka muna dito, usap tayo. Okay ka lang? Hindi ako okay talaga. Hindi ka okay. Ayan, nagtatrabaho na lang ako ng minsan nga ayaw ko na pong lumapit dito kasi nasasaktan talaga ako. Lalo na pag maglalaba ako, andyan si Junjun, nagbobomba. Si JR, pagtatawagin yung mga aso paliguan. So, Oliver, masakit. Paano na po ako? Mag-isa na po ako dito. Ay, hirap, sir. Sitwasyon ko dito ngayon. Ako lang mag-isa. Tahimik na po. Nandun na everyday po kayong wala. Sarap din kasi mga kababayan kasama si John. Tahimik lang talaga siya, pero pag nagtatrabaho si Ate Peli, sabihin niya, John, kunin mo yung timba. John, dalhin mo tong basura doon, nauutusan na. Opo. Yang hirap-hirap po. Kasi pag andito po sila, nauutusan na po sila. Tapos ito, biglang nawala talaga, pati si Bandam, kinuha talaga. Si Bandam, kung makita mo mga kababayan, yung hagulgol ng iyak niya, tapos nung niyakap niya ako, ngayon lang namin nakita talaga yung reaction ni Bandam na umiyak talaga ng totoo. Naramdaman kasi ni Kuya Bandam yung totoong pamilya dito sa bahay natin. Tinatanong ni Bandam, yaya, kukunin ako ng DSWD. Meron ba itong pagkain? Meron ba itong wifi? Meron ba itong naawa po ako talaga kay Bandam. Paano po yung pagkain namin, yaya? Hirap. Ang sakit sa dibdib talaga, sir. Kaya ang hirap po ng mapamahal ng mga beneficiary. Pinaka pa dito mga kababayan, si Tatay Calix na inilapit lang sa atin ni Kagawa 12 dahil hindi nga nila kayang ipagamot si Tatay Calix. Nilapit sa atin para ipa-opera yung mata. Sana lang talaga, kasi ilang araw lang, 3 days lang mga kababayan na inalagaan ni Ate Peli, ay naramdaman na po ni Tatay. Tuwang-tuwa na si Tatay. Sabi ni Tatay, masarap daw mag-alaga si Ate Peli. Sa ikli ng panahon, naramdaman niya talaga yung totoong pag-aalaga. Kaya makita mo mga kababayan, pati si Tatay umiiyak, yung mayakap sa akin nung sinabi kong kukunin na talaga siya. Nagpaalam din ba sa'yo si Tatay Calix?
Nakausap Oo, sir, mo? kanina. Sabi ko sa kanya, tatay, kukunin ka na ng DSWD. Ay, hindi, ayaw ko, sabi niya. Kasi hindi ko naman alam ang ugali nila. Ikaw, ilang araw lang, naramdaman ko talaga yung ano mo sa akin. Parang tatay mo na ako. Doon talaga ako medyo nasaktan ng gusto, mga kababayan. Wala ba talagang karapatan ang isang tatay Calix na mamili kung saan niya gustong tumira? 'Di ba? 'Yun ang hindi ko maintindihan. Wala bang karapatan kagaya ni Bandam, kasi si Bandam kusa lang na may pupunta rito. Parang hindi ko alam nyo naman po kung ano yung ugali ni Bandam talaga. Tapos si Tatay Calix, hindi naman po siya depression. Kumbaga, matanda na si Tatay Calix, naawa lang tayo kaya tinulungan natin. Kaya lang nagkataon na nadatnan din dito kaya kinuha rin nila. Sana lang po, maanuhan po nila, matutukan nila yung mata ni tatay. Every 4 hours. Every 4 hours. Mabili pa yung gamot. Paano yung check up pa niya after 2 weeks? Tapos si Junjun, may check up pa po yun sa June 4. June 4 babalik. Opo. Lahat sila, mga kababayan, kahit si JR, no? May mga kanya-kanyang check up. Si mga kababayan, hindi nila nadatnan dito si Kuya Oliver. Pero yun, may usapan na hindi na pwede. Kasi nag-layout kami ng bahay ni Kuya Oliver kahapon, tapos nung uwian na nakiusap sa akin na kung pwede maiwan muna doon para mabanding niya ng mga kapatid. Siguro na-miss niya rin kapatid niya. So ngayon sana kukunin, pero hindi na pwede, kaya dadalhin na lang namin tong gamot niya. Wala ka nang papainumin ng gamot, Ate Peli. Kaya nga, sir. Ano pa magagawa ko, sir? Magtuon na lang ako sa trabaho talaga, sa paglilinis at saka sa inyo. Ate Peli, Pero nakakamiss lang talaga. basta pray lang, Ate Peli. Mapapanood ng mga alaga mo to. Anong mensahe mo kay Bandam? Sana, Bandam, magpakabait ka dyan. Pero kung hindi mo kaya dyan, babalik ka dito. Balik ka dito kay Daddy. Andito lang kami. Talagaan mo yung mga kasama mo, mga tinuring mo kapatid. Kasi dito, mga kababayan, sa shelter ni Daddy Frankie, parang sa kanilang lahat, pinakakuya nila si Bandam. Kasi si Bandam, lang, special child lang naman yan, mga kababayan. Pero nautusan na bibilinan. Pamilya talaga kami dito, mga kababayan. Yun lang talaga. Tatay Calix, alam ko mapapanood din niya to. Tatay, pasensya ka na. Wala kaming magagawa. Kasi kinuha ka nila. Kahit ayaw ni Tatay Kahit Calix. ayaw namin talaga. Pero may kapangyarihan po sila. Ang sakit. Kaya trabaho na lang ako ng trabaho kasi ayaw ko po nang uyak ng iyak. Lalo na si JR, mga kababayan, ngiti-ngiti lang yun pero matinong kausap. No? Mautusan. Kukulitan kami dito, mga kababayan. Kumbaga, may nakikipaglaro na rin sila talaga. Kaya yun. Mahirap, pero gaya nung sinabi ni Ate Peli, wala kaming magagawa. Yeah. Pinaka dyan talaga si Tatay Calix na yun. Nakakaawa. Nakakaawa si Tatay Calix. Yung sinabi niya, hindi ko alam kung sinong mag-aalaga sa akin, bakit ganun. Kung malakas pa sana si Tatay Calix, hindi siya papayag. No? 84 years old, kinuha pa nila. Dapat naman di na nila kinuha. Kasi matanda na yun. Pinaubayan na lang sana nila dito. Kasi hindi naman magkakakita. Nakita pa yon, Ate Peli, basta isutuloy yung gamot, tapos Paano po kung hindi nila maasikaso? basta ibalik nila sa doktor, ipa-check up ulit. Kasi 3 session yun, Ate Peli. Di ba? Nakadalawa na tayo, isa na lang. And then gamot na lang. Tingnan mo, sabi ni tatay, lumiliwanag na.
Yun din naman ang sinabi ng doktor. Kasi si Doc Laksamana, hindi naman magsasabi yan ng 100% agad. Talagang ayaw niya magsalita ng tapos. Pero hindi naman papayag yun na operahan yun kung alam niyang wala na rin namang pag-asa. Basta ituloy lang talaga mga kababayan. No? Sige na, huwag ka nang umiyak. Okay na, kompleto na to? Oo, sir, yan yung gamot ni Oliver. Lahat. Sige. Yun na lang po. Sige. Problema ngayon. Wala na akong magagawa mga kababayan. Magmula po ngayon, bawal na po si Daddy Frankie magdala dito. Kaya kung may mga tutulungan pa man tayo, pupuntahan namin kayo sa bahay-bahay ninyo kung saan lugar nila. No? Pero yung mag-uwi dito, hindi na po pwede talaga. Yun ang pinakiusap nila. So, para walang maging problema, wala tayong malabag na batas, rules po yun, kaya kailangan natin sumunod. Sino ba naman tayo? Sino kami para lumaban? Kasi ang gusto lang natin is makatulong. Yun lang. Tao lang po kami mga kababayan na nasasaktan. Pero magiging okay din po ito po ang lahat. Pasensya na po kayo mga kababayan. Magiging okay din po ang lahat. Dahil isa lang ang aking alam dyan. May plano pa si God para sa atin. At hindi naman po tayo titigil na tumulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po mga kababayan. Sana hindi po kayo magsawa sumuporta sa amin. Gabayan tayo ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, hindi susuko ang Team Daddy Frankie. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mag-iingat po kayo. Sobrang init ng panahon, lalo pang pinainit yung pagkakataon ngayon. Pero gaya ng sinabi ko, si God lang po ang nakakaalam ng lahat. Kaya samahan nyo kami, ipag-pray natin ang lahat na malagpasan ng Team Daddy Frankie ito. Alam ko rin naman na hindi tayo pababayaan. Kaya sa aking team na umuunawa lagi sa akin, maraming salamat sa inyong lahat guys. Huwag kayong mag-alala. Still, magkakasama pa rin tayo. Lahat ng aking team. Lahat ng aking mga kasamahan. Ano't ano mangyari kahit nawala na yung mga beneficiary natin. Kakasama pa rin tayo bilang ama nyo, bilang daddy nyo. Ganon din sa mga viewers namin. Alam ko marami pa tayong matutulungan mga kapatid. Alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Basta nagkakaisa tayo, tatayo pa rin ako bilang daddy nyo. Lahat kayo, mahal na mahal ko. Basta nandyan kayo sa likuran ko, nakasuporta sa akin. Magpapatuloy tayo. Yeah. Yun lang po mga kababayan. Salamat po. Sakit talaga kahit kung gaano kasakit kay Ate Peli, yung mas masakit sa dibdib na yung mga taong minahal natin, inaalagaan natin. Kagaya ni tatay, ginagastusan natin para makakita. Sana lang talaga hindi rin nila pabayaan. Sana kung ano yung pagmamahal na ginagawa ko, pagkikare na ginagawa namin, sana ganun din yung gagawin nila. Isa lang masasabi ko, wala akong ginawang masama. Gusto ko lang matulungan yung ating mga kababayan, ating mga lolo't lola. Gusto ko lang silang matulungan dahil wala silang aasahan. Pero ganito po ang nangyari mga kababayan. Pero gaya ng sinabi ko, hanggat nandyan po ang team na naniniwala sa akin, hanggat nandyan po kayo, sumusuporta sa Team Daddy Frankie, hindi po kami titigil mga kababayan. Pasensya na po. Sabi ko kanina mga kababayan kasi natanggap ko na po yung message. Nakatanggap na ako ng message kagabi na darating sila. Sabi ko kakalmahin ko sarili ko, magiging okay ako, hindi ako papapikto. Honestly po, hindi ko rin sinabi sa aking honey dahil ayaw ko rin mag-worry siya, ayaw ko maapektuhan siya. Sorry honey. Alam kong napamahal ka na rin sa
sa pamilya natin dito. Kasi mga kababayan, talagang pamilya ang turing namin. Nag-chat po si Ma'am sa akin. Oh. Sabi po niya, ate, kukunin na ba lahat siya? Oo, ma'am, sabi ko, kukunin na po nila lahat. Sige. Hindi ko talaga sinasabi sa kanya. Ngayon ko na lang nasabi nung tapos na. Kasi ayaw ko rin mag-alala siya kasi alam ko kung gaano kamahal ni Mami Rochelle. Pag nandun siya sa Makati, pag alam niyang parating na ako, mamimili na siya ng prutas para pagbalik ko dito may ibibigay. Kahit ilang araw pa lang si Tatay Calix, napamahal siya kay Tatay Calix. Kasi wala na rin yung tatay ni Mami Rochelle. Kaya kung makita yung paano sila mag-care. Kahit makulit si Bandam, sakit din pala pag nung kinuha siya. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.